technique na tinuro ko sa iyo noon is yung pack and blend. Ngayon, ang ituturo ko na sa yung technique is a lighter technique kung saan sinaswipe lang natin yung eyeshadow sa ating lids. Kasi yung look na yun actually, hindi siya very heavy on eyeshadow. Kaya siya perfect na activity for your eyeliner and lashes class kasi mas heavy siya on eyeliner and lashes. Sige, so kunin natin si Perfectionist. Ako, gagamit ako ng darker na shade para mas makita mo. Pero ifa-follow mo yung kung paano ako nag-a-apply sa aking mata. Now, first of all, dahil hindi ito katulad ng usual na pag-apply natin ng eyeshadow, hindi mo siya hahawakan dito sa ferrule malapit yung brush mo. Ilalayo mo siya ng konti kasi magsaswipe lang tayo ng ganyan. Magsaswipe lang tayo lightly. Yes, blending brush na tayo. Hindi katulad nung dati, di ba, na meron pa tayong ginagamit na ibang brush. Ngayon, i-apply mo siya all over your lid. So, iganyan-ganyan mo lang siya hanggang paonti-onti mong ma-deposit yung pigment. Parang kapag naglalagay ka ng powder blush. Di ba ganito tayo maglagay ng powder blush? Inoonti-onti natin ganon. Ganon din siya dito sa ating mata. Hanggang sa makarating siya doon sa taas nung deep crease mo. Swipe mo lang siyang ganyan. Sige, try mo. Next, punta ka na dun sa smaller brush mo. And then, we're gonna do the same with a darker shade. So, 2 matte shades lang tayo. So, ang gagawin mo for the second shade is, you're going to stretch your eyes a little bit and then you're gonna apply it here in sweeping motion. Sisikapin mo na hindi siya aabot sa deep crease. Dito lang siya sa baba. Ni-intensify yung lash line mo. Mas madali to, no? Kaysa dun sa unang technique. Siyempre, pahihirapan muna kita. Next, so one of the features of that eye look is that it's wet. Kasi pati yung base nun dewy eh. So ako gagamit ako ng wet eyeshadow. Pero kung wala kang eyeshadow, pwede kang gumamit ng shimmer. So for you to create the illusion that the lids of your eyes are wet, you just need to use a product that reflects light. And these products are called your shimmers or your glitters. You have naman different options. You can use a shimmer, ito. Kapag maliliit yung particle niya katulad nito, Dayan, it's a shimmer. If it's bigger, it's a glitter. Yon. Or you can also use yung mga liquid eyeshadows natin. For this activity, kasi you don't want to overdo the application of your shimmer kasi hindi na siya magmumukhang wet. Masyado na siyang opaque, di ba? Kung ikukumpara natin siya sa pag-apply ng lipstick, ito yung lipstick, ito yung lip gloss. So, kumuha ka ng brush na ganito. Yan, medyo flat siya. Okay, so, ang gagawin mo lang is kukunin mo yung pigment and then just like the other pigments, you're just going to swipe it on. Do this little by little until your eyelids appear like they're wet. Pwede mo ring i-apply through tapping motions. If yan, nagagawa mo siya. Very good. Para ma-check mo siya, ganyan-ganyan ka. Tapos dapat may light na nagre-reflect all over. So kung gusto mo siyang gawing OA, pwede naman. Dahil OA tayo. No, Dayan. Pwede siyang dagdagan. Pero careful ka na it doesn't go beyond the line of wet and becomes really opaque. Kasi if it becomes opaque, you won't see the pigment underneath anymore. Ayan. So, take a little bit again and then just tap gently and then do the same on the other side. So, gagamit tayo today ng 2 pencil eyeliners. So, we need a dark eyeliner for the upper waterline, which is black. This one I know you have. And if you have a light eyeliner for the waterline below, you may also do this and you may also use one. Kung yari ito yung white eyeliner mo, kumuha ka ng, you can use a smudge brush or a pencil brush and then kunin mo yung transition shade na ginamit mo. So kung ito yung mata mo, ito yung waterline, ito yung pang transition shade mo, no? Igaganito mo siya. Nag-overlap siya ng konti. Kita mo? So, may makikita pa rin dun sa white, pero ino-overlap mo gamit yung transition shade. That way, mukha siyang ombre. Isa-smudge mo siya ngayon paunti-unti para mabawasan yung intensity ng white eyeliner. So, ituturo ko sa iyo kung paano mo gagawin yung liquid eyeliner, ha? So, una, hindi siya dapat masyadong makapal. Huwag mo siyang masyadong kakapalan. Kasi, number 1, if the eyeliner is too thick, it's going to make the eyes small. So, it's counterproductive to what you want to happen. Kasi we're gonna try to open up the eyes nga, di ba? Number 2, the eyeliner is too thick,
you won't see the effect of the lashes anymore. Especially if your clients prefer shorter lashes. So, kailangan manipis talaga yung pagsulat natin. Kapag mas mahaba siya sa gitna, you are going to cut from both ends para ma-maintain siya sa gitna. Pag mas mahaba siya sa gilid, you're going to cut from the gilid na mahaba. You have to make sure that your hands are raised properly. Kasi if your hands aren't raised properly, pag ganyan siya, di ba? Pag ganun kasi siya, dapat manggagaling sa taas yung lashes. Gawa ng, yung lashes natin ay kailangan pag ganun siya. So, dapat galing siya sa taas. Hindi pwedeng diretso and lalong-lalong hindi pwedeng pag ganito. So, dapat yung kamay mo naka-expose yung kilikili. Nakaganyan ka talaga. Nakataas talaga yung kamay mo, okay? Pag sa sarili, ganito mo siya gagawin. Yung mirror nakalagay dito sa chin area. Tapos kailangan chin up, look down. Ang nakikita mo dapat is yung waterline. Hindi baliktad ha, hindi chin down, look up. Mali yun, yung gumaganon ka, mali. Dapat nakaganyan ka, tas nakaganyan. So, kunin mo yung lashes mo. Ang una mong pagkakabitan is yung gitna. Ganito. Kita mo? Kinabit ko muna siya sa gitna. Yan. Dikit na dikit siya dun sa balat. Hindi siya nakapatong sa buhok. I-apply mo lang siya. I-adjust mo siya dito sa gilid. Tapos, i-adjust mo din siya dito sa kabilang gilid.